Naka-jackpot ako ng isang lalaking loyal, walang bisyo, walang ibang babae at sobrang mapagmahal. Yung tipong hindi na daw nag-e-exist sa mga panahon ngayon pero kung meron man ay hindi naman kagaya ng mga nabanggit ko na full package. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Rain. Siya po ay 25 years old at taga Batangas. Taong 2012, 13 years old pa lang si Rain nang makilala niya ang isang lalaki na tawagin na lang daw nating Neil. Pareho pa silang high school noon at isang taon lang ang tanda ni Neil kay Rain pero iba na talaga ang tama sa kanya ni Rain. At sobrang swerte naman ni Rain dahil kilala ng kaklase niya si Neil kaya agad namang kinuha ng classmate niya ang number ni Neil para ibigay niya agad kay Rain. Kaya kunwari ay magsasend si Rain ng message sa group pero ang totoo ay para lang yun talaga kay Neil. Nag-reply naman agad sa kanya si Neil at sinabing sino ka ba kaya nagpakilala naman sa kanya si Rain. Kaya simula nun ay halos araw-araw na sila nagkaka-text hanggang sa dumating ang araw na nalaman ni Rain na meron na palang ibang girlfriend si Neil. Kaya naglaylo na lang si Rain sa pagte-text kay Neil at 14 years old na siya nang sumunod silang nakapag-usap. Naging active ulit si Neil sa group dahil wala na siyang jowa kaya open na ulit siya sa pagte-text. Nagkaroon na din sila ng tawagan sa isa't isa at aaminin naman ni Rain na sobrang gwapo daw talaga ni Neil. Kaya sobrang crush na lang daw talaga si Neil kaya nung araw na niligawan siya ni Neil ayun din ang araw na sinagot niya si Neil. At ang nakalagay dito na eksaktong petsa at oras ay February 27, 2013 alas 5:42 ng hapon. Sobrang naging masaya silang dalawa at palagi din siyang sinusundo ni Neil sa kanilang room para sabay na silang pupunta ng palengke at ihahatid naman siya sa paradahan ng tricycle. 3 buwan pa lang ang kanilang relasyon nang malaman ni Rain na siya ay buntis na at siya po ay 14 years old pa lang nung mga panahon na yon. Kaya agad naman nilang kinausap ang mga magulang ni Rain, ganun din ang mga magulang ni Neil. Pumunta din sa bahay nila Rain ang mga magulang ni Neil na may dalang pagkain na para bang namamanhikan at may mga kasama pang mga barangay officials. At dito na nila napagkasunduan na si Rain ay titira na sa bahay nila Neil at magpapakasal sila kapag pareho na silang tumungtong sa tamang edad. At wala namang masabi si Rain sa pamilya ni Neil dahil sobrang inalagaan siya simula sa pagpapacheck up mga vitamins at pagkain. Hindi rin nagkulang si Neil pati na rin ang kanyang pamilya lalo na pagdating sa pagmamahal kaya sana all. Hindi nagbago si Neil sa kanya bagkus ay lalo pa siyang minahal at inalagaan kaya sana all talaga. Huminto muna sa pag-aaral si Rain habang nagpatuloy naman si Neil at ang sabi sa kanya ni Neil ay sobrang dami daw issue tungkol sa kanila pagdating sa eskwela. Pero ang tanging sinasagot lang daw sa kanila ni Neil ay wala naman silang magagawa dahil hindi naman sila ang magpapakain sa kanilang dalawa. Kaya mas lalo na lang siya naging proud kay Neil hanggang sa mga anak na siya noong February 10, 2014. Nagsilang si Rain ng isang malusog na batang lalaki na kamukhang kamukha ni Neil. Noong una ay nahirapan silang dalawa dahil pareho naman silang walang trabaho at parehas din silang bata noong mga panahon na yon. Pero kahit ganon ay never silang pinabayaan ng kanya-kanya nilang pamilya lalo na ng kanilang mga magulang. Wala pa ring nagbago kay Neil, naging masipag at mapagmahal pa rin siya pero minsan ay maligalig siya sa mga gamit pero sobrang normal naman yon. June 9, 2018 kinasal na silang dalawa sa isang simbahan at bilang isang babae ay sobrang saya ni Rain. Sobrang saya lang daw talaga dahil kahit alam nila na pareho pa silang bata, alam nilang nagwo-work ang kanilang relasyon. Sana all talaga, yung iba tandor na pero wale. Nagkaroon na din sila ng sariling bahay at motor nang dahil sa pagsisikap nilang dalawang mag-asawa. Paglipas ng mga taon-taon 2021, nagkaroon ng malaking problema si Rain bilang isang online seller. Dahil na-scam si Rain na umabot ng halos 200,000 piso sa kanyang phone installment na negosyo. Tinakbuhan siya ng kanyang mga kliyente at malaking bahagi ng pera na yon ay kay Rain nakapangalan. Nilihim ito ni Rain sa kanyang asawa at sa kanyang buong pamilya kung saan-saan na lang siya naghahagilap ng pera. Hanggang sa hindi na kinaya ni Rain at lumapit siya sa kanyang biyanan at inopen niya ang tungkol sa kanyang problema. Hanggang sa nalaman na din ng lahat ang tungkol sa kanyang problema pero ang expect ni Rain ay iiwanan na siya ng kanyang pamilya sa pagkakataong iyon. Dumaan sa matinding depresyon si Rain kaya huminto sa pagtatrabaho si Neil dahil gusto niya ay magkatabi lang silang dalawa. Kaya si Neil pa rin at ang kanilang pamilya ang naging karamay ni Rain sa panahon ng kanyang problema. Hindi naman daw mayaman si Neil at ang kanyang pamilya, sapat lang ang kanilang pera at nakakaraos lang sa pang-araw-araw. Pero kung pagmamahal lang daw ang pag-uusapan, dito sila nag-uumapaw. Taong 2023, 25 years old na si Rain at 26 naman si Neil. 10 taong gulang na rin ang kanilang anak at dito niya pa mas nakilala ng bongga si Neil higit pa sa ngayon. Wala pa rin siyang bisyo, sobrang mapagmahal at sobrang sipag at palagi niyang inuunawa ang kanyang mag-ina sa lahat ng bagay. Sa ngayon ay hinaharap namin ang mga problema na aming pinagdadaanan. Hindi niya ako iniiwanan sa lahat ng bagay at siya ang kasama ko at karamay. Akala ko ay wala ng lalaking ganito pero meron talaga, naka-jackpot ako. Maraming salamat sa Panginoon kasi kahit maaga kaming nagdesisyon sa sarili namin ay hindi niya pa rin kami pinabayaan. Ang lalaki sa buhay ko ay hindi fiction kundi totoo talagang may paninindigan kaya maraming salamat po. Kaya hanggang dito na lang Ate Cherry. Sana all talaga. At ang masasabi ko lang ay hindi naman siguro mahirap humanap ng ganitong klase ng lalaki kung swerte ka. Pero kung malas, sorry guys. Dahil si Neil ay meron tinatawag na emotional intelligence, yung kaya niyang unawain yung
yung pag-uugali ng isang babae at bibihira lang po yun. At syempre dahil chismosa tayo, inista ko yung account niya kung pogi ba talaga at ang pogi nga kamukha niya si Papa Jack, yung DJ sa radyo. Kaya para sa mga susumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!